Okay mga lods, meron na naman mga kalokohan na ginawa si Kiko Barsaga dito. Explain natin lahat 'to. Enrique Razone. Ganito kasi 'yan, kung may alam kang korapsyon sa Kongreso, hindi social media ang platform. Ba't hindi ka dumulog irekta mo sa Supreme Court 'yan, do'n mo i-file, 'di ba? Or maging whistleblower ka sa ombudsman kasi yung ombudsman ngayon masipag, eh. So bakit sa social media mo ilalagay? Ang problema kasi sa mga ganitong tao, si Kiko Barsaga kasi naging very influential siya in the past few months. Bakit? Kasi pinahiram siya ng echo chamber ng mga DDS tapos tinatry siyang idikit kay Vico Soto. Ganon siya pinipaint. Kaso lang naman talaga pag tinignan mo yung nuances ni Vico Soto na hindi naman masalita si Vico, trabaho lang ng trabaho yun, versus kay Kiko Barsaga na maya't maya yung post about sa mga alleged corruption na sinasabi niya. Talaga, and ang masakit pa dito, hindi naman din siya neutral mag-expose. Kumbaga hindi niya ini-expose yung dalawang side. Kung tanga-tanga ka pa rin ngayon at sa tingin mo isang tao lang yung nagnanakaw dito sa Pilipinas, bobo ka talaga. Hindi ka Ibig kong sabihin, kung gusto mong i-expose lahat ng corruption, expose mo lahat ng corruption. Hindi lang yung side na magbe-benefit ka. Labasan tayo ng ebidensya. Tapos kung yung ebidensya mo malakas, isampa mo yan. Ganyan dapat. Kasi sino ba makukulong sa social media? Wala. Pero may mga reputasyon na masisira. That's why may mga libel laws tayo. May mga libel laws tayo na dapat natin sundin. Hindi porke totoo sa'yo ang isang bagay, ibig sabihin, yun na yung totoo sa lahat. Okay? It has to be vetted in court. Gets nyo ba? Hindi dito sa social media. Hindi porke maraming likes, hindi porke maraming share, hindi porke sinabi ni idol mo, yun na yung totoo. Yan ang mahirap dito sa social media Na unfortunately, kayong mga nagbababad dito sa internet is na sinasakyan nyo ng sinasakyan yung ganito. Okay, ngayon, meron bang mga controversy na dumating sa buhay ni Enrique Razon? Probably. Meron ba siyang conviction? In so far as I know, pagka-google ko sa kanya, wala. So, ibig sabihin, etong lahat ng ito is allegation that besmirches the honor of a person. So, that's why may cyber libel case itong si Kiko Barsaga or libel case itong si Barsaga. Cyber libel yan. Most likely dahil nasa internet. So shout out kay Attorney Jess kasi nakita niya yung screenshot na to kasi dinilit na. Tapos meron pa isa, ito. Ayan, chill inuman lang muna kayo ni Kong Puno, okay? Malalaman rin ng mundo ang tunay na pagkatao mo, Enrique. Ayan na, may sinabi siya rason. So this is another way of besmirching an honor of someone. Yari na naman. Ngayon, hindi ko alam kasi kung ano yung status ni bahala ng abogado siguro ni Enrique Razon dyan kung paano nila ifa-file yung libel na yan. Pero meron at meron yan. Ito. In court and expose. Ito na kasi yung point na nakasuhan na siya ni Razon niya. Kala niya kasi hindi siya papatulan. Pinatulan siya. Yari siya dyan. Ang problema kasi rito mga lods, itong mga bagay na to kasi, siguro sa level nila hindi naman namamatay agad yung issue Pero lalong-lalo na sa point ng buhay ngayon ni Barsaga kasi talagang na siya tumatak na siya dun sa mga tanga-tanga na parang hero yung dating niya Alam mo kung hero ka talaga, magpakulong ka ng tao. Ilaban mo sa korte, 'di ba? Kasi si Kiko Barsaga kasi galing to sa generation ng mga batang gusto ng mabilis na gratification. Like eto best example Pag nag-post ka ng kahit ano, marami agad likes, marami agad shares, marami agad good comments and all that. Of course, laging may negative comment naman yan Sa case niya, since pinahiram siya ng kapangyarihan ng mga DDS, ng echo chamber ng DDS, yung mga samut-saring tanga doon, nabu-boost yung niya, yung self-esteem niya na mag-post ng ganito without thinking of the legal repercussions nito. Tayo kasi mga lods, lalong-lalo na siguro sa sitwasyon namin na mga vloggers, kailangan namin mag-ingat sa sinasabi namin. Hindi kami pwede mag-akusa na mag-akusa unless meron kaming patunay doon sa sinasabi namin. Unless meron isang public article na pwede, nagko-commentary lang kami. Limited lang doon yung free speech mo. Hindi yan unlimited. Kasi itong si Kiko Barsaga, ina-unli niya yung mga
kalaban sa politika. Kasi ganito yan eh. If you really wanna expose corruption, you should expose corruption from both ends. Ako, inaamin ko, bias ako. So, meron akong sigurong blind side dun sa ilan-ilang mga sinusuportahan kong politiko. Kaya nga kayo, okay lang kayo mag-disagree sa akin. Actually, ini-encourage ko kayo na i-debunk nyo korekta, na kontrahin nyo yung mga sinasabi ko. Okay lang sa akin yun in relation dun sa political discourse ng ating bansa. Ito kasi hindi eh. This is a sitting congressman na sobrang lakas ng bias. Hindi ba dapat ang pinagsisilbihan mo ay yung taong bayan at hindi some people na nasa kabilang kampo? Kasi parang ganun yung lumalabas eh. Like eto, kung may problema ka kay Enrique Rason na hindi naman isang political figure, gadi kasuhan mo. Pwede naman yun eh. Pwede niya naman kasuhan eh. Ngayon kasi nung kinasuhan niya, bigla niyang i-expose sa korte yung corruption. Mali. Dapat, kinasuhan mo muna bago ka magsalita. Gayahin mo si Trillanes. Diba? Si Trillanes, kinasuhan niya talaga yung mga kalaban niya. Hanggang dulo ng walang hanggan. Hindi lang siya puro dada. Yun eh. Ito kasi puro dada eh. Yan ang problema. Ngayon, ito. My fellow citizens, I will be taking the Enrique Rason bribery case to court. Bribery case to court. Yung cyber libel case to, hindi bribery case ha. In so far as we know, walang bribery case si Rason na pending in the courts. In so far as we know. Kasi wala naman napapabalita na ganun eh. Or kung i-google mo man, mga dating-dating issue pa yun. He is not convicted of anything. Let's be fair. Yun lang yung Kaya talaga, minsan nakakaiyak maging DDS. Like, ang tatanga talaga, sobra men. Like, hindi ito katapangan, katangahan yan. Kasi paano kung wala talagang case ng bribery si Rason? And then you just indicted a man, or you just condemn a man, or you condemn a man for doing something that he did not do. Paano yun? Diba? Kasi pwede kasing hearsay lang yan eh. Paasan yung ebidensya mo. Yung ebidensya mo, dalin mo yan sa korte. Mali ka eh. National Unity Party Chairman Puno has filed multiple cases against me regarding my revelation of the hundreds of millions of pesos. Kasi nga, libelous nga yan. Wala, gets mo ba? Whether that's true or false, the social media is not the pulpit or the platform para isuplong yan. Patunayan mo muna kasi nakakasira ng reputasyon yan ng tao. Mahirap ba intindihin yun? Di ba? Yung defamatory statement pa rin yan. Di ba? Ngayon, gusto niya mag-speech siya sa Congress. Pag nag-speech ka kasi sa Congress, privilege speech yun. Meaning to say, di ka pwedeng kasuhan sa kahit anong sasabihin mo. I doubt that he will get the floor sa Congress, lalong-lalo na alam na nila yung content na sasabihin niya. Gets nyo ba? Pinipreempt niya na kasi. Wala namang kwenta tong sinasabi ni Kiko Barsaga dito eh. So, I doubt na ang nabibigay sa kanya yung floor. Kasi nga, privilege speech yung mangyayari na yun. He cannot be held liable dun sa mga sasabihin niya sa pulpito ng Kongreso. So, most likely malabo yan. Pero, ang ginagawa nila ngayon, kita mo, hindi ako pinagsalita kasi natatakot. Kumbaga, inuunahan na nila. Or yung mga followers nilang tanga-tanga na mahina sa critical thinking. Kita nyo, pinigilan ako. Hindi ako pinag-privilege speech. Malamang kasi maninira ka lang eh. Kung gusto mong yung privilege speech mo na yan, okay lang na sabihin mo yan when you testify in court. Di ba ganun? Sa korte mo na patunayan yan, boy. Huwag mo nang sayangin yung oras ng taong bayan. Because of this expose na wala namang pinupuntahan. How many Forbes flop? How many people's reputation, how many more people are you going to drag in the mud because of this power play ng mga Duterte? Obviously, meron kang kinikilingan. Obviously, meron kang kinakampihan towards your political career. Huwag mo na kaming idamay dyan, bro. Kung ako sa'yo, dyan ka na lang sa social media mo, say what you want, pero face the consequence. Kasi yun. You can say whatever you want.
let's be honest, technically speaking, you can. Pero meron niyang kaakibat na consequence. This is the consequence of your action, Mr. Barsaca. Alam mo yon, ang nakakainis pa dito kasi, his father is a lawyer, okay? And not only that, I don't believe na hindi siya capable of hiring legal luminaries around him. Kasi kung ako yung may budget na ganyan, una kong gagawin, mag-hire ako ng lawyers for retainer para lahat ng sasabihin ko, lahat ng gagawin ko, nakabantay sila sa social media. Kung may nagsabi ng ganito, tara sa korte, ganun. Ganun yung gagawin ko if I had his resources. Kasi I know better. I know better that when I speak on my platform, dapat alam ko yung pwede kong yung lalabasan ko, yung kalalabasan nun. Tingnan nyo si Vico Soto. Yung mga diskaya, hindi siya magalaw. Bakit? Kasi alam, pag bumanat si Vico Soto kasi, may ebidensya siyang hawak. May mga papeles na nahawak na filing a case sa kanya, tinitingnan pa lang ng piskal, umuwi ka na, papauwiin na agad. Dito kasi hindi ganun yung nangyayari. Please lang po, kung gusto nyong umayos yung Pilipinas, marami pang mas maayos na politiko kaysa dyan sa tangang bata na yan. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today, mga